Good morning everyone. So sa ngayong hapon, gusto ko lang i-inform kayo na we will stop accepting resume kasi nakatanggap ako ng kahapon na yung Montreal, Quebec, they will stop hiring. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video, i-share ko lang sa inyo yung napanood ko kahapon na isang agency sa Hong Kong. Kasi galing po ako sa Hong Kong, okay? Meron pong isang sikat po na agency sa Hong Kong na titigil na po muna sila o titigil na po yung operation nila na mag-accept ng mga aplikante, ng mga caregiver. Kasi nga po, yung Montreal government ay mag-freeze po ng application ng mga temporary foreign worker na mga low wage. Okay? Yung low wage po kasi yan ay kasama po ang mga caregiver dyan. So ngayon, napanood ko yung video ni Ma'am Emily. Ang agency niya po ay CNEC, C-N-E-C. Gusto ko lang i-share sa inyo guys na baka nagpaplano kayo mag-apply kay Ma'am Emily. Gusto kong mag-apply dyan sa CNEC kay Ma'am Emily nga. Kaso nga lang mahigpit sila sa mga aplikante. Kung wala kang reference letter, mismong galing sa employer mo, ay hindi ka nila i-accept. Ako kasi noon, hindi ko naman pwedeng sabihin na mag-apply ako sa Canada, sa employer ko, lalo na yung mga kasama ko ay iba din po yung mga ugali. Mahirap na. Inano ko na po yun. In-out ko na po na mag-apply ako sa TNEX kay Ma'am Emily. So ngayon po, nag-announce siya, panood ko yung video kahapon na parang hindi na siya, yung permit niya ay hanggang October na lang, hindi na po siya mag-accept ng mga aplikante kasi nga po yung Montreal, kasi more on Montreal po kasi sila, Montreal po yung hawak nila Ma'am Emily at yung consultant niya ay nasa Montreal. So marami talaga silang aplikante or mga employer sa Montreal. Okay, ngayon na panood ko na sabi nga ni Ma'am Emily na yun nga yung agency nila ay hanggang October na lang. Siya guys, nag-live naman siya dun sa FB page niya. Pwede nyo hong panoorin. Andun ho yung sinabi niya na titigil na po yung agency nila kasi nga po ay more on ang employer nila ay sa Montreal. Di ba nga kaka-announce ng Montreal government na mag-freeze na sila ng mga temporary foreign worker at hindi na rin po sila mag-accept ng mga application ng mga LMIA. Kasi yan po ang kailangan, LMIA, para ho makapag-process kayo ng work permit, ma-aprobahan kayo ng visa. Okay? So, syempre, yung kakailangan ng employer ay yung LMIA. So, marami pong maapektuhan dito na mga kapwa caregiver, lalo na po yung mga nasa Hong Kong kasi karamihan po ng mga aplikante ni Ma'am Emily ay nasa Hong Kong. So, ngayon, sinabi ni Ma'am Emily na yung mga nakapag-submit sa kanila ng mga resume, ng mga original na mga documents, ay pinapakuha niya na nga kasi nga pinapakuha niya hanggang September. Pagkakasabi niya parang hanggang October na lang yung operation ng agency niya. Pero pinapakolekta niya na lahat ng mga documents, lalo na mga original na mga nakapag-submit sa kanya kasi nga titigil na rin po siya. Nakakalungkot din guys kasi alam ko na marami mga aplikante yan si Ma'am Emily. Marami aplikante yan sa Hong Kong na mga kapwa ko caregiver na may mga experience or kahit hindi po sila mga caregiver na may mga experience po sila sa elderly at saka sa child. Ay maraming po umasa dyan kay Ma'am Emily. Actually, marami na ho yan na paalis ng mga aplikante. So, lalo na ho ngayon, marami din umaasa na makakarating sila ng Montreal. Kaso nga lang yun, ngayon yung balita ng Montreal government na hindi na nga ho sila mag-accept. Effective po yan guys, September 3, 2024, na hindi na ho sila mag-accept ng mga temporary foreign worker under low wage na ang salary po or salary rate per hour ay 27.47. Yan po ay hanggang this month. So, bali until March 2025. Kaya matagal-tagal din yung freeze ng Montreal na hindi muna sila mag-accept ng mga temporary foreign worker. Pero guys, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi marami naman po kayong pwedeng mag-applyan ng mga agency sa Hong Kong or pwede kayong mag-contact kayo ng mga consultant na hanapan na lang kayo ng mga employer sa Ontario. Sa Ontario, marami pong mga employer sa Ontario. Okay, so huwag kayong mawawala ng pag-asa na porque nagsarado yung Montreal para sa mga temporary foreign worker under low wage ay hindi na kayo makakarating ng Canada. May pag-asa. Ang sabi nga nila kapag nagsarado daw yung pintuan, meron naman ulit magbubukas sa'yo ng bagong opportunity. So, ang sinasabi ko sa inyo ay huwag kayong mawawala ng pag-asa. I-fight nyo lang. Hanap kayo ng ibang employer. Ontario, Alberta, Newfoundland. Ang dami po mga provinces ng Canada. Hindi lang po Montreal. Montreal lang po ang
mag-freeze ng application ng mga temporary foreign worker. Sa ibang provinces naman po ay hindi pa naman po sila mag-freeze. Wala naman po announcement sa ibang provinces. Sa Montreal lang po. Kaya may pag-asa po kayo makarating ng Canada. Kung kayo po ay mga nasa Hong Kong, hanap po kayo ng mga agency sa Hong Kong na pwede kayo mabigyan ng employer around Ontario or Alberta. Marami pa kayong chance guys. Huwag kayong mawala ng pag-asa. O kaya kung kayo po ay caregiver at may mga ECA na kayo, may language exam na kayo, language test, may mga job offer na kayo. Yun lang nga kung ang employer nyo ay sa Montreal, ay hindi rin po kayo kasi pasok dito sa bagong bubuksan na pathway ng Canada. Pero kung ang mga job offer nyo ay labas ng Montreal, ay pwede kayo mag-apply sa bagong bubuksan na program para sa mga caregiver ngayong fall season or early 2025. Actually, yung friend ko na inaano ko din, kinu-convince ko din siya mag-apply papunta dito sa Canada. Actually, nakapag-plan na rin siya na mag-apply nga siya dito kay Ma'am Emily. Kasi nga, diyan kay Ma'am Emily ay LMIA yan. Hindi naman kailangan dyan ng ECA, hindi naman kailangan dyan ng language exam, language test para ako makakapag-work kayo sa Montreal. Ang kailangan lang dyan ay meron kayong 2 years course, mag-graduate kayo, at meron kayong 3 years experience, ay pwede ho sana kayo ma-accept yan ng Emily. Kaso nga lang ngayon ay wala na. Kasi yung friend ko din ay hindi rin ho siya nakatapos ng college, hanggang high school lang siya. Kaya yun ang naging choice niya sana na mag-apply niya kay Ma'am Emily sa CINEC. After ng March 2025 pa, pwedeng mag-apply sa Montreal. Pero wait natin, malay nyo, bagong i-announce ulit ng Montreal kapag natapos na yung 6 months freeze nila para sa mga temporary worker ay mag-announce ulit sila ng bago. Ganun lang yung guys, mabilis na naman ng panahon. Suggest ko lang ay hanap na lang kayo ng ibang employer nyo kasi nga wala na tayong magagawa dyan kasi ang Montreal government na po ang nag-announce na mag-freeze na muna sila ng mga temporary foreign work kasi dumami na po kasi yung mga unemployment ng mga local citizen nila. Kaya gusto nila ay mabigyan ng mga trabaho yung mga local nila, local citizen, at yung mga employer ay i-consider din na mabigyan ng trabaho yung mga local residents nila. Kasi nga, dumami na daw yung unemployment, di ba? So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo na kung kayo ay nagbabalak na mag-apply kay Ma'am Emily at kung kayo po ay may mga nasubmit na sa kanya na mga original copy ng mga documents nyo, sinabi niya ay pwede nyo na kung i-collect. Ako po ay nag-share lang. Kung gusto nyo pong mapanood yung live niya o yung video niya, ay nandun naman po sa FB niya. Nag-announce naman po siya. So, yun lang guys. Medyo sad yung natin ngayon, yung video natin kasi nga marami hong maapektuhan ng mga kapwa natin Pilipino, lalo na mga kapwa natin Pinay na gusto mag-work as nanny or caregiver sa Montreal. Ngayon ay hindi na po muna sila makakarating ng Montreal. So, yun lang guys. Na-share ko lang po sa inyo yung sinabi ni Ma'am Emily at yung sa news na natanggap niya na hindi na nga po muna mag-accept ng mga temporary foreign worker under low wage ang Montreal. Kaya affected po ang agency ni Ma'am Emily. Para ho sigurado kayo, puntahan nyo lang po yung FB page ni Ma'am Emily na CINEC ay andun po yung kanyang video. Okay? Kung gusto nyo pong mag-apply sa ibang provinces ng Canada, ay pwede naman po kayo mag-apply dun sa agency ko. Nagawa ko na rin po ng video yon at pwede nyo pong balikan para malaman nyo kung ano po yung agency na nagpaalis sa akin at pati sa mga friends ko na nandito po sa Ontario. Kasi yung agency ko po yun ay ang po nila ay yung mga employer nila ay Ontario. Huwag kayong mag-alala at hindi po tayo affected kasi po Ontario po yung hawak ng mga employer ng agency na yun. Okay guys? So guys, if you find my video helpful, please paka-subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please paki-click naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye! God bless us all.